Malapit na magsimula ang 2023-24 NBA season at silipin natin kung sinong Big 3 ang mas angat sa ranking sa West ayon sa isang sports website. Kung hindi kayo sang-ayon sa naturang ranking mga amigo ay pwede nyong ilagay ang inyong top 10 Big 3 sa West sa ating comment section. Number 10, De'Aaron Fox, Domantas Sabonis at Kevin Huerter ng Sacramento Kings. Matapos ang isang dekada ay sa wakas last season ay nakapasok na din sa playoffs ang Sacramento Kings sa pangunguna ni De'Aaron Fox at Domantas Sabonis, subalit natalo sila ng Golden State Warriors sa first round ng playoffs. Ang dalawang all-star player na ito ay parehong nagkaroon ng high individual performance. Si De'Aaron Fox ay nag-average ng 25 points, 4.2 rebounds at 6.1 assists per game, habang si Sabonis naman ay nag-average ng 19.1 points, 12.3 rebounds at 7.3 assists per game. Si Sabonis ay nagiging facilitator para sa Kings, kumbaga parang si Draymond Green ng Golden State Warriors, dahil ang kanilang head coach na si Mike Brown na galing sa Golden State Warriors ay isinunod ang opensa dito sa Warriors. Samantalang si Kevin Huerter mga amigo ay talagang malupit din na shooter na talagang malaki ang tulong sa Kings. Number 9, Ja Morant, Jaren Jackson Jr. at Desmond Bane ng Memphis Grizzlies. Ang Grizzlies ay pinangunahan ng napaka-controversial na player na si Ja Morant, kung saan last season ay talagang malupit na number ang kanyang napoproduce, kung saan nag-average nga ito ng 26.2 points, 5.9 rebounds at 8.1 assists per game. Yun nga lang, inaasahan din na hindi makakapaglaro si Morant hanggang December dahil sa suspension mga amigo. Samantalang si Jaren Jackson Jr., ang reigning Defensive Player of the Year, ay nag-average ng 18.6 points, 6.8 rebounds, 3 blocks at 1 steals per game. At siya ang napaka-crucial na player para sa Grizzlies para manalo ng kampeonato. At ang isa pang malupit na player ay si Desmond Bane na talagang tirador sa labas, averaging 21.5 points per game mga amigo. Number 8, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns at Rudy Gobert ng Minnesota Timberwolves. Ang Minnesota Timberwolves mga amigo ay nag-struggle nga last season sa kabila ng kanilang pag-trade para dito kay Rudy Gobert. Ngunit ganun pa man ay ipinakita ni Anthony Edwards na siya ang maaasahan ng team sa opensa, averaging 24.6 points, 5.8 rebounds, 4.5 assists at 1.6 steals per game. During FIBA, siya ang nangunguna sa opensa para dito sa Team USA. Mga amigo, kumbaga ipinakita niya ang kanyang value. Samantalang si Karl Anthony Towns ay nag-struggle naman sa playoffs last season, kung saan ay nag-average nga ito ng 20.8 points, 8.1 rebounds at 9.8 assists per game. Samantalang ang pagdating naman ni Rudy Gobert ay hindi nagkaroon ng malaking impact sa opensa at maging sa depensa para dito sa Timberwolves. So tingnan natin kung mayu-utilize ba ng Wolves etong si Rudy Gobert next season. Number 7, Luka Doncic, Kyrie Irving at Grant Williams ng Dallas Mavericks. Nagkaroon din ng major shake sa roster ng Dallas Mavericks last season mga amigo nang mag-trade sila para dito kay Kyrie Irving. Subalit hindi pa rin naging maganda ang outcome nila dahil umaasa lang sila mga amigo sa kanilang dalawang all-star at nawalan sila ng depth mga amigo. Hindi na kailangan pag-isipan pa. Ang Mavs ay pinangunahan ni Luka Doncic, kung saan nag-average nga ito ng 32.4 points, 8.6 rebounds at 8 assists per game. Samantalang si Kyrie Irving ay nag-average ng 27 points, 5 rebounds at 6 assists per game para dito sa Dallas Mavericks. Subalit hindi naging smooth ang chemistry nila ni Luka Doncic. So ang tanong kung sino ang magiging third star ng team na ito na makakatulong ng dalawang superstar. Well, pwede makatulong mga amigo itong si Grant Williams na kanilang bagong signing mula
sa Boston Celtics. Si Williams ay pwede nga maglaro kagaya ng role ni Draymond Green para sa Golden State Warriors. Number 6, Zion Williamson, Brandon Ingram at CJ McCollum ng New Orleans Pelicans. Walang duda, ang tatlong ito ay malulupit na player na masasabi nating all-star level talaga ang performance. Subalit ang pinaka-problema ay ang injury ni Zion Williamson, mga amigo, na para bang hirap talagang maging healthy. Subalit kapag nakakapaglaro naman, mala MVP ang performance. Kung saan nag-a-average nga ito ng 26 points, 7 rebounds, 4.6 assists at 1.1 steals per game. Samantalang si CJ McCollum ay nagpapakita ng consistent na performance sa opensa para sa Pelicans, averaging 20.9 points, 4.4 rebounds at 5.7 assists per game. At ang bumubuhat sa team, lalo na kapag wala si Zion Williamson, ay si Brandon Ingram na nag-a-average ng 24.7 points, 5.5 rebounds at 5.8 assists per game. Siya din ang masasabi natin franchise player. Pero kagaya ni Zion Williamson, mga amigo, prone din sa injury etong si Brandon Ingram, kung saan last season ay nakapaglaro lamang siya ng 45 games. Number 5, Paul George, Kawhi Leonard at Russell Westbrook ng Los Angeles Clippers. Well, walang duda mga amigo na ang tatlong ito ay talagang malulupit na player at ang tanging problema lang kay Paul George at Kawhi Leonard ay hindi nga nila magawang healthy ang kanilang mga sarili. Si Paul George ay nag-a-average ng 23.8 points, 6.1 rebounds at 5.1 assists per game. Siya din ang bumubuhat sa Clippers kapag wala itong si Kawhi Leonard. Ngunit talagang lapitin din ang injury kung saan nakapaglaro lamang ito ng 56 games last season, samantalang si Kawhi ay nakapaglaro ng 52 games at nag-a-average ng 23.8 points, 6.5 rebounds at 3.9 assists per game. Kung parehong healthy ang dalawang ito, lalo na kapag playoffs, walang duda na malayo talaga ang kanilang mararating. Samantalang ang kanilang third star na si Russell Westbrook ay na-revive din ang sarili matapos ang hindi magandang paglalaro sa Los Angeles Lakers, at nang mapunta sa Clippers, dito ipinakita niya ang kanyang value na halos siya din ang inaasahan ng team, kung saan nag-a-average nga siya ng 15.8 points, 7.6 assists at 4.9 rebounds. At nagkaroon din siya ng laro kung saan umiskor siya ng 28, 30 at 37 points mga amigo kontra dito sa Phoenix Suns during playoffs. Number 4, LeBron James, Anthony Davis at Austin Reeves ng Los Angeles Lakers. Ginulat ang lahat ng Lakers nang ang kanilang nahuhulog na season ay nagawa pa nilang makaabot sa Western Conference Finals dahil sa kanilang trade na ginawa. Siyempre, ang Lakers ay pinangunahan ng walang kupas na si LeBron James, kung saan papasok na nga ito sa kanyang 21st season sa NBA. Last season ay nagpapakita pa rin ito ng all-star performance, kung saan nag-a-average nga ito ng 28.9 points, 8.3 rebounds at 6.8 assists per game. Samantalang si Anthony Davis on display ang malupit na performance, lalo na sa defensive ends, dahil sa opensa ay ups and downs nga siya last playoffs. Si AD ay nag-a-average ng 25.9 points, 12.5 rebounds, 2.5 assists in 56 games last season. Samantalang ang hidden gem ng Lakers na si Austin Reeves ay talagang malupit ang paglalaro, lalo na sa nakalipas na playoffs. Sa kanyang mabilis na development ay hindi malabong makuha siyang all-star this coming season. Last season ay nag-a-average nga ito ng 13 points, 3.4 assists at 3 rebounds per game. Kung sa regular season ang pag-uusapan, mga amigo, masasabi natin na dapat ang third star ng Lakers ay walang iba kundi itong si D'Angelo Russell. Ngunit sa playoffs nga mga amigo ay mas maaasahan itong si Austin Reeves, at kung magpapatuloy ito mga amigo ngayong darating na season, walang duda
na pwedeng magkampiyon talaga ang Lakers, lalo na matindi ang ginawang off-season moves ni GM Rob Pelinka. Kayo ba mga amigo, saan mo irarank ang Big 3 ng Lakers? Number 3, Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green ng Golden State Warriors. Well, matagal nang magkakasama ang tatlong ito mga amigo at proven na rin ang kanilang pinagsamahan sa pangunguna yan ni Stephen Curry na nag-a-average ng 29.4 points, 6.3 assists at 6.1 rebounds per game last season. At siya din ang talagang bumuhat sa Warriors para makaabot sa semifinals. Subalit nakarap nila ang Lakers na tumalo sa kanila. Si Klay Thompson naman mga amigo ay nagpapakita na rin ng pag-decline sa kanyang performance dahil na rin sa mga injury. Last season ay nag-a-average pa siya ng 21.9 points, 4.1 rebounds at 2.4 assists per game. Sa kabila ng kanyang pag-struggle, mahirap pa din talagang iwanan siya ng bantay dahil talagang reliable na 3-point shooter etong si Klay Thompson mga amigo. At ang pangatlo, walang iba kundi itong si Draymond Green na tinatawag na heart and soul ng Golden State Warriors, kung saan last season na nag-a-average nga ito ng 8.5 points, 7.2 rebounds at 6.8 assists per game. Ngunit ang problema ngayon mga amigo ay dumanas nga ito ng ankle injury at medyo matagal-tagal hindi makakapaglaro para sa Warriors at inaasahan na mamimiss niya ang buong preseason game. Number 2, Nikola Jokic, Jamal Murray at Michael Porter Jr. ng Denver Nuggets. Well, ang tatlong ito ay galing pa lamang sa successful season kung saan ang Denver Nuggets nga ang nanalo ng kampeonato last season. Kaya ang tanong, madedepensahan kaya nila ang kanilang titulo? Pinangungunahan ni Nikola Jokic ang Denver Nuggets kung saan nag-a-average nga ito ng 24.5 points, 11.8 rebounds at 9.8 assists per game. Sa nakakilala kay Nikola Jokic ay walang duda na malupit talaga ito, na halos walang kahinaan pagdating sa opensa at malupit din sa playmaking. At ang kanyang katulong na outstanding din ang performance during playoffs ay walang iba kundi si Jamal Murray na nag-a-average ng 20 points, 6.2 assists at 4 rebounds per game. At para sa akin siya talaga ang X-factor kung bakit nanalo ng kampeonato ang Denver Nuggets. At ang kanilang third star, walang iba kundi si Michael Porter Jr. kung saan last season ay nag-a-average nga ito ng 17.4 points, 5.5 rebounds while shooting 41% from 3-point area. At ang number 1 ay sina Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal ng Phoenix Suns. Ang tatlong ito ay proven star at mula na makuha nila si Bradley Beal, ngayong off-season ay mas naging paborito sila na manalo sa West at lalo pang lumalim ang kanilang roster dahil sa Damian Lillard trade. Pero ayon kay Magic Johnson, para sa kanya Lakers pa rin ang nanguna sa West, sunod ang Sun at Denver Nuggets. Si Kevin Durant ay ganoon pa rin mga amigo, nag-average ng 26 points, 6.4 rebounds at 3.5 assists per game. Samantalang si Devin Booker ay nag-average din ng 27.8 points, 5.5 assists at 4.5 rebounds during regular season at umangat pa ito sa playoffs kung saan nag-a-average siya ng 33.7 points, 7.2 assists at 4.8 rebounds mga amigo sa kanyang 11 games sa playoffs. Siya din ang sinasabing magiging point guard para sa Phoenix Suns this upcoming season. At si Bradley Beal ay nag-a-average ng 23.2 points, 5.4 assists at 3.9 rebounds sa kanyang 50 games last season as member of Washington Wizards. Kayo mga amigo, sino ba ang dapat na manguna na Big 3 sa West?